Wala na, kasi tulog na eh. Natutulog na yung mga tao. E dito, linagyan ng effects na parang tulog na yung mga tao. Kasi si Risa Hontiveros, pumupunta siya sa isang gathering, pero yung tao walang reaksyon. Parang natutulog lahat. Pero bago ang lahat guys, intro pa lang yun. Akala nyo main vlog na yun, no? Sinisipon tayo eh. Paki-like mo na, paki-share, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube at updated pa kayo dito sa ating mga trending na balita. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. At heto po, no? Pag-usapan natin itong Risa Hontiveros na kung saan merong video na alam nyo naman, si Risa Hontiveros ngayon talagang pinoproject na niya yung sarili niya na tatakbo siya ng pagiging presidente sa 2028. E di syempre, unti-unti na siyang gumagalaw sa mga lugar-lugar na kung saan yung masa. E dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano po kadry at hindi siya pinapansin ng mamamayang Pilipino every time na meron siyang lugar na binibisita. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, ha. At pangatlo nating pag-uusapan ay nakakatawa po itong post ni Attorney Harry Roque kung saan itong si BBM at si Vice President Inday Sara Duterte kino-compare niya kung ano yung mga reaksyon ng taong bayan kung sila po ay pumupunta sa probinsya. Kasi itong vlog natin ngayon, ito po yung kino-compare natin ang yung pinapaniwalaan ng taong bayan sa mga ayaw na ng taong bayan. Oh. Yung video na yan na ipapakita ko, talagang sabi ko, kawawa sila, no? Yung pinagpipilitan nila yung sarili nila na kumakaway sila sa taong bayan pero talagang very dry. Pero kung si BP Sara, effortless lang pero yung tao, kinikilig, nagkagulo. Ha? Mamaya ipapakita ko yan. At last but not the least, no? Meron pong isang gamer, okay? Matatawag siyang gamer na pwede ring masabi nating vlogger. Nagpalabas siya ng vlog, nagpalabas siya ng video kung saan nagalit talaga siya dito kay Risa Hontiveros. Dahil itong si Risa Hontiveros ngayon, biniblame niya ang mga games ngayon, no? Games. Particularly yung mga application ng mga laro, no? Itong Gorblox. Gorblox ba yung ano yan? Pronunciation yan? Na biniblame ngayon ng Hontiveros na yan raw ang dahilan bakit isa raw yan sa mga dahilan bakit violente na po ang mga estudyante ngayon. Eh sabi na, meron nga doon nagbibiro eh. Hindi naman nagiging violente itong mga gamer na ito dahil dito sa mga laro na ito like Gorblox. Naging violente yan kapag lag. Oo nga eh. Sabi ko kasi I was once a gamer too, no? Gamer naman ako. Kapag lag talaga, mahina yung connection, no? Nagiging violente. Sinisira mo yung keyboard. Tinatapon mo yung mouse. Hindi. Ang pag-usapan natin, itong ang gamer na naglabas siya ng saloobin na sobrang palpak po ang Senado ngayon blaming this online games, no? Mamaya i-explain niya, siya mismo ang mag-i-explain yan, no? Kung bakit sablay itong panawagan ni Hontiveros sa isang developer na pumunta sa kanyang session para investigate yung ano. Alam niyo naman, yung Gorblox na yan, ang developer niyan taga Germany, bakit niya pinapupunta dito sa Pilipinas? I think yung embassy raw natin dito sa Germany, parang ganun ba? Pinapatatawag nila sa kanilang sa Senado, hindi na sumipot, na-imbir na itong si Hontiveros. Parang sabi rin nila ni Senator Marcoleta, Risa Hontiveros is barking at the wrong tree. Bakit ang games ang pinagbibintangan mo? Parang ganun, ha? So let us see, no? Sa opinion nila, magre-react tayo niyan, no? Pero bago ang lahat, guys, intro pa lang yun. Akala nyo main vlog na yun, no? Sinisipon tayo eh. Paki-like mo na, paki-share, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube at updated pa kayo dito sa ating mga trending na balita. At ito, meron akong video na ipapakita sa inyo na si Risa Hontiveros, very, very dry talaga yung response ng taong bayan kapag pumupunta siya sa mga lugar na doon sa mga masa. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo ito. Hi. Tingnan nyo yung response, no? Wala talaga. Ako ha, baliwalain nyo na lang yung sound effects kasi ang nag-upload nito, linagyan niya ng effects to emphasize na parang wala.
parang gabi na walang tao. Di ba? Yung gabi na walang tao, ang maririnig mo na lang, di ba, yung mga gangis. Sa Bisaya pa na gangis. Hindi ko lang alam kung ano Tagalog ng gangis, ha. Sa mga Bisaya rito, turuan mo nga ako kung anong Tagalog ng gangis. Yung mga gangis sa Bisaya, yun yung mga maririnig mo yung gabi na, no? Sa probinsya kasi, kapag gabi na, ang maririnig mo na lang yung mga insekto na lang, mga tunog ng mga insekto, like yung mga gangis. Ngik, 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 ngik. Wala na, kasi tulog na eh. Natutulog na yung mga tao. Dito, linagyan ng effects na parang tulog na yung mga tao. Kasi si Risa Hontiveros, pumupunta siya sa isang gathering, pero yung tao, walang reaksyon. Parang natutulog lahat. Tingnan nyo. Di ba? Yun yung kay Risa Hontiveros, ha, na very dry yung tao. Parang tinitingnan lang siya. Ganon, no? Ganon. Kinukumpara ito kay VP Sara. Dito sa vlog na ito, ikukumpara natin sila kay VP Sara. Di ba? Iba talaga kay VP Sara. Talagang magkakagulo talaga pag si VP Sara. Talagang yung tao, gusto talagang lapitan si VP Sara. Grabe, Yun, tingnan nyo, ha. Ang sikip-sikip kapag si VP Sara ang lumalakad sa entablado. Sikip-sikip talaga yan kasi yung tao gustong makipag-picture, gusto talagang makikita mo talaga na mahal siya ng taong bayan. Pero yung kay Risa, hi, wala naman pumapansin. Parang ang ini-edit itong mga effect ng mas malakas pa yung mga sigaw niyan diyan sa tunay na di ba? Yung kay Risa, tingnan nyo. Tingnan ang reaction lang sa tao, ha? Tingnan nyo yung reaction sa tao. Wala talaga. Wala, tinitingnan lang siya. Kaya wag niyo nang ipagpilitan na si Risa Hontiveros ang presidente kasi hindi talaga yan mangyayari. Walang karisma. Si Risa Hontiveros naman, he is the type of, sa napansin ko lang, ha, si Risa Hontiveros, she is the type of that will be the candidate na parang desperadong maging presidente. Pinupush niya ang sarili niya na here I am, if you want me to be the president, here I am, parang ganun ba? I want to be the president. Sige na. I-push niyo na ako ang maging presidente. Parang ganun yung style Si VP Sara effortless Pero ayaw na ni VP Sara magpa-corny. Talagang okay, I will run for the president this coming 2028. Kasi wag na tayong magbulahan. Ang clamor ng taong bayan, si VP Sara na gustong maging presidente. Diba? Wag na. Ayaw nang magpa-corny ni VP Sara talaga. Lahat na lang. No? Kung ikukumpara mo talaga, very dry. Ito pa, ang isang video na ipapakita ko sa inyo. This time, BBM, ikukumpara natin kay VP Sara. Okay? Ito. Panoorin ninyo. Gulo ng Republika ng Pilipinas. Ito rin naman yung kay BBM, ha. Iba rin ang trip nito Kaway-kaway sa hangin. Kawawa talaga. Kahit anong kaway-kaway niya, wala talagang pumapansin. Tingnan niyo, ha. Obserbahan niyo. His Excellency. Ano na lang, ang style nila ng mga organizers, nilakasan nila yung music ng sound system. Tapos, dapat yung host, His Excellency, dapat i-project ng matindi para hindi masyadong halata na walang pumapalakpak. Tingnan ninyo. Ferdinand R. Marcos Jr. Wala naman. Dry. Tingnan niyo, gumanon lang yung tao. Wala na talaga. Ayan. Walang lumapit. Partida pa yan, ha. May dala pa yang ayuda, ha. May dala pang ayuda yan. So meaning to say, ang mga taong nandyan, ayuda lang ang pinupuntahan. Wala. Dry. Kawawa.
Nilakasan nila yung music para hindi masyadong may gangis. Para hindi pa kagaya yung kay Riza Hontiveros. Ito naman yung kay BP Sara. Itong video na ito grabe. Pati yung banda huminto ng tugtog para lang makipag-picture kay BP Sara. Ito sa video na ito, may banda. Okay, tumutugtog sila. Sila yung welcome BP Sara, tumutugtog sila. Nung lumapit na si BP Sara, huminto yung tugtog kasi gusto makipag-picture kay BP Sara. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo. Talagang yung tao talaga sinasabayan siyang lumakad. Tingnan yung banda. Yan yung banda, yun yung banda. Yan yung banda. Hihinto yan. Biglang huminto yung banda para lang makipag-picture kay BP Sara. Dapat kayo yung background music dyan sa event na yan kasi dumating na si BP Sara. Biglang huminto kasi nakipag-picture. Lagot kayo. Lagot kayo sa ano nyo sa ano tawag doon, music instructor ninyo Hininto nyo talaga yung music, yung banda para lang makipag-picture kay BP Sara. Tapos, pagkatapos ng picture nila, tugtog naman sila ulit. Ayan tuwang-tuwa sila. Tugtog kayo ulit. Tugtog naman sila. Ulo ng Republic. Ay nako, ganyan po ganyan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan po talaga. Yun bang ibubuhis buhay nila yung sarili nila para lang makipag-picture kay BP Sara. By the way guys, shout out kay Kitty Torres, yung ating talagang Sara na Sara yan, BP Sara, taga Negros, ini-invite nila ako na yung Office of the Vice President na programa ni BP Sara na mamimigay ng tulong. Mamaya i-announce ko yan. Okay, heto na po yung yan nga sinasabi natin na alam ko in God's perfect time, VP Sara will be the President of the Philippines sa 2028. Alam ko naman na yung impeachment trial na yan kay VP Sara, hindi yan mananaig. Hindi yan. They will not get 2/3. Alam na natin yan. Pero, delikado pa rin. Kasi, itong administrasyong Marcos na ito, they are very desperate. Kasi nanganganib po ang kanilang buhay sa 2028. Kasi, anong sabi ni VP Sara? Hindi po ako magre-revenge kung anuman ang ginawa nila sa akin nung time na ako ay Vice President. Pero, ito ang sabi ni VP Sara, pero, ipaglaban ko kung ano ang hinanaing ng taong bayan. Ano ang hinanaing ng taong bayan? Na gusto ng taong bayan malaman at maparusahan kung sino man ang nagnakaw sa pera ng kabanang bayan sa flood control. Diyan. Kasi ayaw ni BP Sara na aapihin ang taong bayan. Yung pagnanakaw nila na ginawa nila sa atin, ayaw ni BP Sara yan. Galit si BP Sara yan. Kaya may mananagot kapag si BP Sara ang maging presidente. Hanggat si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas, walang solusyon kung sino ang mastermind sa flood control. Yan ang tandaan nyo, yan ang tandaan nyo. Kaya, ngayon pa lang, itong Brave 18 na ito, binabara nila. Binabara talaga nila. So, yan. Ano yan, yan po ang ating, kahit bali-balik ta rin ninyo ng mag-argumento tayo, yan po ang katotohanan. Yan po talaga. Kahit naman siguro taong bayan, yan rin ang masasabi nila sa administrasyon ngayon. Talagang sobrang palpak. Grabe. Tapos ano pa sila, ang kakapal pa ng mga mukha nila. Ito, panoorin natin kung gaano kapalpak itong si Riza Hontiveros na hindi ito dapat maging presidente. Itong gamer na ito nang nagpalabas ng saloobin, may logic po siya. Bakit? You are really barking at the wrong tree. Ito, pakinggan at panoorin ninyo. Guys, tingnan nyo to. Look at that. Look at that. Oh my God. Nasa Senado na yung issue about banning video games and now they're trying to summon the game developer ng Gorebox. Ito ang perspective. Pakinggan po natin itong taong ito sa perspective po bilang isang gamer. Okay?
He is not a political vlogger, he is a gamer. Okay? Bro, this is embarrassing. Akala ko last video ko na yung echo chamber video ko sa banyo. I thought that was like my first and last video about this issue. But holy, guys, I'm gonna level myself here. Hindi mo na ako magka-canal creator mode because this ain't funny anymore. Like, this is just disappointing. Of all the people you would expect from the Senate to do such an embarrassing move, like you would expect sila Robin, yung sila Bato, or kung sino pa yung mga like, you would expect them. Risa, oh my god. My dear senators, please, we have enough clowns in the circus already. Wag na kayong dumagdag. Okay, leveling now. So apparently the issue with banning video games because of the recent tragedy that happened in Tacloban has now been escalated to the point where the original game developer of Gorbox, who is based in Germany, or he's German, is now being called to a Senate hearing. Who freaking... This is embarrassing not just for the gaming community in the Philippines, but for the country itself. This just shows just how unprogressive our government is. And our reputation in the international level is already very low, and this just... just leveled it down a bit more. Ito yung sabi ni Senator Risa. Nakakadismaya na pinili ni Mr. Philip na... Buti pa itong gamer na ito, masarap pakinggan yung English niya. Yung gaya ni Labri Ganada na napilitan mag-British accent. Buti pa ito. Hindi corny. Ano pa, normal na normal. Pag na dumalo sa darating na hearing namin, why would he? Why should he? Okay, what are you gonna get? Hindi ko lang alam kung DDS ito or Dilawan ito o wala itong pakialam sa politics. Pero gamer ito, no? Para lang siyang naiirita siya dito sa ginawa ni Riza Hontiveros. You're gonna waste that person's time. You're just gonna freaking drain that guy. It was pretty clear on his game, Gorebox, that it was a 18 plus game. I'm not even gonna mention how dumb and cartoony the game looks like. There are so many other games out there that are more accessible, more gory, more grotesque than Gorebox, and that's not even the point. The point is, this shouldn't have ever happened. It never should have been an issue. So are we just gonna keep blaming every freaking violent video game out there for any tragedy that happens in the future? Ban it, give it sanctions and all that stuff. I don't know, what's next? Freaking TV shows, movies, magazines? What? Senator Risa, I have a certain amount of respect for you in the Senate. However, whatever you just said, this move, this politically grandstanding looking move is not it. Like, this is bad. This is just objectively bad. Because if your reason for inviting the developer of Gorebox to the Senate hearing was to learn more about the implications of video games and violence and stuff, there are so many research studies out there that has already debunked that. And isa pa, people have already mentioned this. We have a gamer in the Senate. We have Senator Bam Aquino. You could have just asked him about the implications of video games. You could have just talked to him. He'll probably clear it for you. I don't even know why Bam isn't saying anything yet. Has he? I don't know. At the moment of taking this video, he hasn't. Blaming a video game for something like this is also kind of like blaming art itself. Because video games is another medium of art. So again, if you start banning video games, then you might as well just ban every media out there that contains violence. So this is like the most embarrassing one. Any developer or online company that wants to operate here, profit from Filipino users, and reach Filipino children must respect our laws and our institutions. This should be the bare minimum for them to do business here. Kung ayaw nilang kilalanin, mananagot sila. Oh my god, that's just something so icky about that statement. We're talking about video games here. Not online casinos, nothing pay to earn, just good old just shooting stuff and it bleeds and then that's it. Just pixels and data dying in the game. And you want to strictly regulate that? Do I need to explain this point? Because if we're talking about accessibility, the government itself isn't really doing a great job. Again, like in my previous video, I mentioned like freaking billboards of people promoting stupid ass online gambling platforms. What else? What else? Loan apps. They're all hiding under the tagline that, gamble responsibly or do this responsibly. This is for adults only. Ano, sapat na lang ba yun? The target demographics for such things is supposed to be super obvious, right? And yet, may mga minors pa rin, may mga bata pa rin na gagawa nun or magpa-participate sa ganung bagay. So what perpetuates that behavior? There's a lot of factors, but definitely not freaking video games. Because if you totally ban a certain art form, okay, you're denying people something that they live for. Because guys, we work so that we can survive, right? Yeah. But we live to enjoy entertainment, to enjoy the art. I think I got that from a movie, I don't know. But it's true. That's what other people have said. Like, they play video games. They enjoy certain pieces of art forms in order to escape their problems, to escape into that world and just enjoy themselves, detach. People need that. Do you think it's a healthy outlet to be playing violent video games? Like, why not? It's a video game. We're not killing real people there. Somewhere in our brain, somewhere hard-coded into our DNA, our hunter instinct, it's still there. Okay, our ancestors had that. And we're just trying to find a moral, ethical, humanitarian way to release that. That's why people still enjoy hunting, fishing, playing video games, going on adventures. We know the limits of fiction. Guys, I'm not here to give a substantial solution to this issue because, again, there's like so many layers, there's so many factors to this. But hey, if we're looking for ideas on solutions or where to start
in solving this problem, then I suggest checking the statement of the Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. This is their page. Look at that. So they listed a couple of things that could be strengthened for prevention efforts, because I do believe that prevention is better than cure. So one factor to consider, early identification of warning signs. Second, safe, confidential, and accessible reporting systems. Do we have those? Comprehensive and sustained anti-bullying programs. Di ba? Since when did we have that? Responsible. Ito mga binabanggit niya, ito dapat ang gagawin na i-improve at paglaanan ng budget ng Senado. Hindi yung papatawag mo yung mga developers. Ano, may tutulong nila, di ba? Digital supervision and guidance. Strong and nurturing family support systems. Oh, it's so over for the Filipinos, man. Nope. Strict control and monitoring of minors' access to weapons. Naku po! And effective implementation of current mental health legislation and child protection. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman